It's me, Phoebe, mula po sa Twitter at follower po ninyo ako, Sir Red. And this is my 4th time na mag-share ng story. Noong May 20 ngayong taon ay kailangan po namin gumising ng maaga sapagkat nakatakda po ang pag-uwi namin sa Laguna. So wala pa nga pong alarm pero nagising na po ako ng alas 4:30. So naligo na po ako. And usually, kapag naliligo po ako, Sir Red, ay dinadala ko po sa CR yung lumang phone ko at doon nga po ako nagmo-music. Wala po sa hinagap, Sir Red, na may matutuklasan po akong kakilakilabot nung sandaling yun. Pag open ko nga po ng phone, napindot ko yung gallery. Doon nga'y natuklasan ko at naghatid talaga ng kilabot sa buo kong katawan ng sandaling yun ang mga larawan na hindi naman dapat naroroon. Isa pa, sira na rin po kasi yung camera ng old phone kong iyon kaya hindi ko na rin ito ginagamit. So brinaus ko po ito. Mas lalo akong kinabahan habang ginagawa ko iyon sapagkat halos 100 larawan ang naroroon sa gallery ko. Ang creepy lang kasi, Sir Red, sapagkat iisa lamang yung itsura. Ang nakunan po niya ay walang iba kundi yung kisame ko at yung lagayan ng mga ipit ko na doon po nakasabit. May isa ding picture doon, Sir Red, na nakailang take din pero ganun pa din yung nakunan. Mas lalo din akong nakripihan matapos kong tignan yung detalye ng larawan na iyon. May 19, 2023, 7:22 AM at 7:34 AM naman the same date nung nakunan daw ang larawan. Pero doon nga papasok, Sir Red, yung katatakutan dahil nung time na iyon wala ako sa bahay at nakatitiyak ako na nasa biyahe na ako papasok sa aking trabaho. Ito po yung ilan sa mga kuhang larawan noon, Sir Red, maging yung detail kung kailan ito nakunan. Actually magsisend sana ako ng video pero in-screenshot ko na lamang po bilang pruweba sapagkat malaki po yung file kapag video yung ipapadala ko. Sindak. Itago niyo na lang po ako sa palayaw na abis. Lingid sa kaalaman ng karamihan, meron pong kasabihan ang mga nakatatanda na kapag nakaamoy ka daw ng mabangong bulaklak or sabihin natin to be exact, sampagita, meron daw pong mawawala. Sa tanan ng buhay ko, namuhay talaga ako sa walang pinaniniwalaang kasabihan dahil sa aking relihiyon. Basta't lagi kong binabase yung pamamalakad ko sa buhay ko sa sinasaligan naming aral. Hanggang sa nagbago ang lahat dahil sa nangyari sa akin. This month lamang po ito nagsimula. Nagsimula na makaamoy ng ganong klaseng halimuyak. There's this one time kasi, Sir Red, nang mapadaan ako sa isang lugar sa amin na kung saan merong hindi naman po katanda ang lalaki at kilala ko naman siya. Sabi ko sa isip ko, hindi na to tatagal. Parang kukunin na din to para hindi mahirapan. At walang ano-ano, paglagpas ko sa kanya ay bigla po akong nakaamoy ng sampagita. Siyempre dahil ito po yung first time, nagtaka ako subalit isinawalang bahala ko na lamang at baka nga meron siyang ganong klaseng halaman sa kanilang lugar. Lumipas po ang 1 linggo. Sa kasamaang palad, yung lalaking kilala ko
at sinabihan ko sa isip ko na mawawala, ay binawian nga talaga ng buhay. I mean, hindi ko mawari kung ano ang tunay na nangyari. Ito ba ay may kaugnayan sa sinabi ko lang sa isipan ko? Coincidence lang? At paanong nangyari? Second time sa lugar din namin. Mga bandang 12 na iyon nang magpunta ako sa isang place kung saan po ako palaging nagyoyosi. Lagi ko naman po itong ginagawa doon. Ilang minuto pa, nakaamoy na naman ako ng sampagita. Doon na ako tumakbo. Inisip ko kung saan ako pwedeng kumuha ng katapangan sapagkat natatakot ako dahil ang unang pumasok sa isip ko ay yung nangyari sa unang kwento ko. So napatakbo talaga ako at biruin mo na 12:00 pa ng hating gabi iyon at nakaamoy ako ng ganun. Knowing na wala naman palang nagtatanim sa amin ng ganun. After 3 days, yung isang matanda na alam ko ay lagi ko ring nakikita sa lugar namin ay napabalitang namatay. Ang sabi na hit and run daw siya. So ito na naman. Coincidence na naman ba? O sadya talagang may nangyayari na? Yung ikatlong beses na maganap sa akin na ito ay nung araw bago mamatay yung alaga kong aso. Nakaamoy na naman po ako ng halimuyak ng sampagita at hindi ko alam kung saan nanggaling. Unusual ito dahil sabi ko nga wala pong tanim na mga ganito ang kapitbahay namin. At isa pang unusual dahil parang nanggaling ito mismo sa pintuan namin. Yung dog namin nung araw na iyon ay nasa ilalim lamang lagi nakapwesto ng hagdan. So isang araw ang nakalipas, namatay yung aso namin. Doon ko tinatanong yung sarili ko kung bakit itong weirdong amoy ng sampagita na ito ay parang sa akin lamang. Parang ako lang yung nakakaamoy. Bakit hindi man lang ito napapansin ng mga magulang ko, lalo na nung pinakahuli ay naamoy ko ito sa bahay at kasama ko yung mga magulang ko na nanonood ng TV. Coincidence na naman ba? Dapat ba akong maalarma? O dapat ko bang ikatuwa ito? Sindak. Alam ko po na sa oras na i-ere ang kwentong ito at sakaling may nakikinig na mga tiga FEU Manila Main, ramdam ko na mag-a-agree sila o kaya ay matitrigger na mag-share din ng kanilang sariling kwento patungkol sa 3rd floor ng FEU Science Building. It was a normal day noon, Sir Red, at sakto na may PE class kami. So, pagkatapos po nung klase, nag-decide ako na mag-CR sa pinakadulong bahagi ng 3rd floor mismo. Napili ko doon dahil malaki yung CR at marami po yung cubicle. Bukod pa, sobrang maliwanag doon dahil may bintana at ilaw din kahit papaano. So nung natapos yung pag-jingle ko doon sa CR na iyon, otomatiko na ako ay dinalaw ng pagtataka dahil bigla pong bumigat yung pakiramdam ko. Alam na alam ko na merong negative energy sa paligid kapag nakaramdam ka agad ng ganun. Lalo pat mag-isa lamang ako nung time na iyon sa CR at kapansin-pansin na wala din po na pumapasok na mga estudyante para mag-CR. So dahil ako po ay inatake ng kahibangan, chinek ko isa-isa yung cubicle hanggang sa ma-verify ako na wala pong ibang tao dun. So nung naghugas na ako ng kamay, mas lalo kong naramdaman yung lamig. As in naging kakaiba. Kaya doon na ako nagmadali para lumabas ng CR. Hanggang sa hihilahin ko na sana yung pinto pero ayaw nitong bumukas.
Pinilit ko na lamang na ipunin lahat ng lakas ko at halos umabot na nga po ng 4 na beses yung paghila ko sa pinto para mabuksan pero parang nakalak siya sa labas. Ang ipinagtataka ko lamang kung papaano mangyayari yun. Yung feeling kasi nun, Sir Red, habang binubuksan ko yung pinto ay parang merong maraming tao sa labas na ayaw nila akong palabasin. Kaya doon na po ako nagdasal. Matapos ko yung pagdarasal ay hinila ko po ulit yung pinto at ganun na lamang ang pagtataka ko dahil bumukas ito na parang papel na lamang at nawala yung bigat kaya tumalsik ako pabalik sa gitna ng CR. Yun bang parang puwersa mo kapag nag-give up na yung kalaban mo sa tug of war? Ganun kalakas. Kaya sa sobrang takot ko ay agad-agad tumayo ako at tumakbo pa palabas. Hindi ko talaga malilimutan yung experience kong iyon. Wala naman pong nagpakita sa akin pero alam ko na meron akong kasama na hindi ko nakikita sa loob ng CR. Nalimutan ko nga palang ikwento, Sir Red. Marami na rin po talagang kwento at maaaring mapatutunayan po ito ng mga matatanda na sa lugar namin na yung science building o maging yung ilang bahagi ng aming eskwelahan daw ay minsang naging morgue nung panahon ng mga malulupit na Hapon sa kasagsagan ng digmaan. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.